talagang ngayong hindi na siya presidente, lahat ng kaso po pwede ng isang parito. Tanong, Vice President ang Sara. Ano kinalaman doon sa partisipasyon ng pagiging Vice President? Di ba? Kung talagang may pananagutan ang Sara Duterte, dati pa lang sa simula't simula, dapat isinama na niya sa kanya. Oo, ang mali na doon, attorney, sa sinabi din ni dating Pangulong Duterte sa iyo, ay hindi siya magpapahuli ng buhay. Ayan talaga pong sinabi niya. Tatlo pong piskal ang nagpirma doon sa pagbabasura ng kaso ni Franz Castro. Di ko po alam kung bakit mababago yan at kung bakit dapat mabago yan, samantalang dumaan po yan sa mata ng tatlong piskal ng Quezon City. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang tanong, hindi ba pwedeng magsampa ng kaso itong mga palaging nag-aakusa at ICC lang yung kanilang huling hangtungan? Halimbawa, yung isa na nag-aakusa din patungkol sa EJK, pinalaya naman siya or napalaya dahil sa desisyon ng korte rin. Wala siyang tiwala sa justice system. Siya, nakasabi niya, na-serve sa kanya yung hustisya after ilang libong araw. Nagkwenta pa nga siya doon kung ilang araw siya sa loob ng piitan. Well, in fairness po, no? In fairness, nung panahon ng presidente si PRRD, meron po siyang immunity from suit. Pero ang alam naman natin dito sa ating bayan, as soon as matapos ang iyong termino, pwede ka nang sampahan at dalawang presidente na ang nakulong ng taon matapos ang kanilang termino, si dating Presidente Erap Estrada at dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Taon na sila ay nakulong matapos sila ang kanilang mga termino. At ngayon nga po, nakita natin no, na nademanda na si Presidente at na-dismiss na ng piskal. Dahil nga dyan sa demanda ni Franz Castro, dahil wala naman pong banta sa buhay ni Franz Castro, yung kinuwento niya dito sa SMNI kung ano yung naging usapin nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. So makikita natin na talagang ngayong hindi na siya presidente, lahat ng kaso po pwede ng isang parito. Tanong, iba kasi yung sistema ng ICC. Yung isang parte ng investigasyon ng ICC na hindi formal na kabahagi ng sistema ng procedure ng ICC, yung preliminary examination, lahat pakikinggan. Pati yung mga walang basihang mga ebidensya na sinumite ng teroristang CPP-NPA. Pero pagdating na sa preliminary investigation, dyan na talaga i-apply ang rules of procedure. Hindi po pwedeng hearsay, hindi po pwedeng sabi-sabi, hindi po pwedeng newspaper report lamang. Kinakailangan talaga testimonya na nanggagaling sa kapanipaniwalang testigo, hindi gaya ni Las Cañas na in the first place, nag-akusa lang labang kay BP Sara matapos maging Vice President ang Sara. Ano kinalaman doon sa partisipasyon ng pagiging Vice President? Di ba? Kung talagang may pananagutan ang Sara Duterte, dati pa lang sa simula't simula, dapat isinama na niya sa kanyang reklamo. Ba't hindi niya sinama si BP Sara nung mayor pa lang si BP Sara? Ang reklamo naman nila ay yung mga ginagawa raw ng Davao Death Squad na talagang angkop naman sa katungkulan ng isang mayor o alkalde sa Davao, no? So, ang problema, ayaw nila magsampa dito sa Pilipinas, alam nila, sesemplang sila. Ang buong akala nila, palibasa pinakinggan sila ng preliminary examination na hindi talaga kabahagi ng procedure ng hukuman, yun na yun. Hindi po Hindi po. Wala po talagang, kumbaga, ang role lang ng preliminary examination, kung tutuloy sa preliminary investigation, napakababaw po nung hinahanap nila dun. Kahit ano po pwede nilang ikonsidera. Pero tingin ko, nagkamali nga ang ICC dyan, may sasabihin mo naman po pwedeng pakinggan ng kahit ano sa preliminary examination na hindi pa kabahagi ng proseso ng hukuman, dapat tanongin nila ang sarili nila. Ano naman yung likelihood makakakonvict sila maski na ang ebidensya nga ay hindi katanggap-tanggap sa hukuman? Dapat yun, binabaliwala nila yung mga testimonya, mga newspaper articles na hindi naman pwedeng maging basehan para mapatunayan ng guilt beyond reasonable doubt. Dahil kapareho din po ang standard ng ICC sa domestic standard natin for conviction in criminal cases. Di ba po? Oo. Kaugnay nga sa mga binanggit din ng Pangulong Bongbong Marcos, attorney, na walang jurisdiction ng ICC, dapat ding magpadala ito ng mga memorandum hindi lamang sa DOJ o isang ahensya but sa lahat ng agencies tulad na sinasabi mo. Well, yun nga po sinasabi ko kasi
kung hihingi ng kooperasyon, anong papakita ng opisina na hindi sila makikipag-cooperate? Hindi po pwedeng isang salita lang. Kaya naman itong si Soljan Maynard, ikaw naman, sa kahit saan namang proceedings, di po pwede. Nagsalita na kasi si Presidente eh. Kinakailangan ito pong Memorandum Circular Number 10, addressed to all offices, prohibiting cooperation with the ICC. Wala nang dakdakan. Ito na po yun. No? Gusto nyo ng certified true copy? Bibigyan ko kayo. At isang Ganun malinaw, kadali eh. ang malinaw doon, attorney, sa sinabi din ni dating Pangulong Duterte sa iyo, ay hindi siya magpapahuli ng buhay. Ayan talaga pong sinabi niya. Baka akalain ng taong bayan yung pag-anunsyo na pwede na siyang aresto anytime now ay nagdulot ng takot sa kanya. Hindi po. Ang sabi niya, hindi ako magpapahuli ng buhay sa ICC. Dahil nga ang paninindigan niya, tanging mga Pilipino lamang ang pwedeng maghusga sa kanya dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa. At ang sabi niya, okay na ako. 80 years old na ako. Sapat na yun. Attorney, yung mga pinupukol na akusasyon sa kanya, balikan ko lang, no? Merong mga existing batas na pwedeng isampat. Ngayon nga, sabi mo nga, private citizen na siya, wala na siyang immunity. Pwede pa rin siyang mahabol if ever man nagawa niya yon. Tama? Well, kung nagawa niya yun, ang hirap nga, hindi nila mapatunayan. Kung kung yung banta sa buhay lang, hindi nila napatunayan sa piskalya, paano pa kaya ang crimes against humanity? Diba? Pero nabanggit Yan ang dahilan eh. Kasi mahilig sila magbanta ng kaso, hindi naman nila alam kung paano maghain ng kaso at paano maging successful sa paghain ng kaso at mag-prosecute ng kaso. Sanay kasi sila sa propaganda lamang. Hindi naman nadadala sa propaganda kasi ang ating sistema ng katarungan. Nabanggit mo yan na attorney, nagpasaklolo din sila sa DOJ. Itong si Congresswoman Franz Castro na i-review yung naging desisyon o resulta ng investigasyon ng paunang investigasyon ng piskalya. Tatlo pong piskal ang nagpirma doon sa pagbabasura ng kaso ni Franz Castro. Di ko po alam kung bakit mababago yan at kung bakit dapat mabago yan, samantalang dumaan po yan sa mata ng 3 piskal ng Quezon City. Ayan, attorney. At nakikita natin synchronize yung atake attorney, doon sa mga, alam mo, itong mga kaliwang grupo na kinakalaban, same thing, ng ating network. At itong si dati Pangulong Duterte, kasi nga, marami sa mga nagpapatotoo na itong mga kalaban ng gobyerno ang patuloy na nagbe-brainwash ng maraming mga kabataan. Kaya malinaw partner, Jade, na lahat yan politika. Ang pinagmulan, nung una, sinuportahan ng Mr. Speaker ang budget ng Vice President na talaga namang taliwas ang mga makakaliwa. Nagbagong ihip ng hangin. Bakit? Kasi nga, nagkaroon ng personal na alitan ang Speaker at ang Vice President. Naging tambi ang isa sa kanila. Okay? Tambalus-lus po yung tambi. Matapos niyan, pumanig na ang Kongreso doon sa mga makakaliwa at tinanggal ang budget na dati ay sinuportahan nila hanggang plenaryo. Nabago lang po yung budget nila. Huwag niyong kakalimutan sa small committee matapos pinasa ng plenaryo ang budget ng Vice President. Nang tinanggalan, nagsalita ang presidente sa SMNI. Kayo mga congressman, you are the most corrupt institution. Nanggaling naman doon ang presidente. Naging kongresista rin ang presidente. So alam niya ang mga patakaran dyan sa Kamara de Representante. At dahil nagsalita ang presidente Duterte dito sa SMNI, pinasara nila sa pamamagitan ng congressional hearing at rekomendasyon sa NTC at sa MTRCB na isensor ang mga programa natin na tumataliwas na pumula sa mababang kapulungan, yung 2 programa na gikan sa masa at yung para sa bayan, no? Anong tawag doon? Laban kasamang bayan. Laban ang kasama ng bayan. So yan po dahilan, kaya sinupil tayo dahil tayo naging boses ni Presidente Duterte. Now, hindi lang po laban doon sa mga katiwalian sa Kongreso, kung hindi doon sa katotohanan kung ano talagang tunay na anyo ng teroristang CPP-NPA. Hanggang lumaki na. Nakita natin na talagang, wow, parang na-addict sa power yung ilan dyan sa Kamara de Representante at nais na nilang magpatuloy na speaker panghabang buhay
At hindi lang speaker, nais nila maging chief executive. Kaya pumasok ang pirma about the same time na nagkakagulo tayo sa budget. Siningit nila yung 12 billion para sa karoon ng plebisito at pagbubuwag ng Senado. At dahil po dyan, naging kaaway din nila ang Senado. Unanimously, ang Senado ay nagsabing, yan ay mali dahil namimili kayo ng pirma, dahil kayo ay nanlilinlang, at dahil tatanggalon nyo ng boses ang Senado para sa inyong mga personal na interest. Yan po ang buong istorya ng kasaysayan na kailan lang po nangyari sa Pilipinas na nakasama po ang SMNI. Pero dahil tayo naging kabahagi po ng kasaysayan, kami po ay proud to be part of that history. We are proud to stand for freedom. We are proud to stand for the truth. Bago lang tayo mag-break, no? Isa din sa mga nabanggit nyo po, yung posibilidad na tanggalin, buwagin ang Task Force Davao. Ngunit may naging pahayag ang AFP Chief of Staff, si General Bronner. Sabi niya, and I quote, "It is not true that we will dismantle Task Force Davao. Instead, we will add more task forces in areas needing our forces to maintain peace and security."